Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako po si Binibiding Giselle Bentual. Bago po tayo magsimula, maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Binibini, maaari bang pangunahan ng ating panalangin? Okay, maraming salamat. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Muli, ako po si Binibining Giselle Bentual. Okay? Bago po tayo magsiupo, maaari po bang pulutin ang ating mga basurang nakakalat sa ating mga upuan at ayusin ang mga upuan? Okay na po ba? Maaari na po tayong umupo. Bago ang lahat, narito po ang layunin na ating inaasahang matamo sa araw na ito. Okay? Ang layunin ay natutukoy ang mga antas ng komunikasyon, nakapagbibigay ng halimbawa ng antas ng komunikasyon, at naitatanghalang isang maikling dula na nagpapakita ng tamang antas ng komunikasyon sa isang sitwasyon. Total, handa na ang lahat. Mayroon akong inihanda rito. Tatawagin po natin itong isip lapat, na kung saan ako po ay may flashcard. At pag-iisipan niyo po at ilalapat niyo po ang flashcard dito po sa graphic organizer na kung saan ang tamang kanyang paglalapatan o pagdidikitan. Okay? Maraming salamat. Sa inyong ginawa, ano ang inyong napapansin? Ilan ang kasangkot sa komunikasyon? Magaling! Maraming salamat! Ayon sa ginawa ninyong aktibidad, ano sa tingin ninyo ang ating paksang tatalakayin? Magaling! Tama ang inyong kasagutan. Ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa antas ng komunikasyon. Ngayon ay magkakaroon po tayo ng pangkatang gawain. Basahin nga ang punuto ng sabay-sabay. Ang bawat pangkat ay bubunot ng papel na may nakasulat na isang sitwasyon na kumakatawan sa isang antas ng komunikasyon. Tutukuyin kung anong antas ng komunikasyon ang ipinapakita at ito ay magpresenta sa pamamagitan ng dula. Okay? Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Maaari na kayong magsimula. Okay? Tapos na ang 2 minuto. Ayusin ang mga upuan at pangkat isa, maaari na kayong pumunta sa harapan. Okay? Para sa unang sitwasyon, bago sumagot sa interview, nagre-rehearse sa isip ni Mia ang posibleng tanong at sagot upang maging handa at kumpiyansa siya. Maaari nyo nang ipakita. Maraming salamat. Bigyan ng 3 bagsak ang pangkat isa. Okay, pangkat 2 naman. Pangkat 2, nagpapayo si Ginoo sa kanyang pinsan tungkol sa tamang paraan ng pagbabudget ng pera sa eskwela. Ano ang inyong sagot? Interpersonal. Ang unang pangkat naman ay intrapersonal. Okay? Maaari na kayo magsimula. Maraming salamat. Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangkat 2. Para naman sa pangatlong pangkat, ang kanilang sitwasyon ay ang mga opisyal ng isang youth organization ay nagpapakita para planuhin ang kanilang outreach program. Nagbibigay ng ulat ang bawat departamento tungkol sa kanilang kakayahan at resources.
Okay, magsimula na pangkatatlo. Maraming salamat. Ang kanilang sagot ay pang-organisasyon. Komunikasyong pang-organisasyon. Bigyan natin sila ng 3 bagsak. Maraming salamat sa kooperasyon. Ibalik na sa tamang ayos sa mga upuan at maaari na po tayo magsiupo. Tama kayang inyong kasagutan? Alamin natin. Bago ang lahat, magsimula tayo sa anong nga ba ang komunikasyon? Ginoo, basahin mo nga ang komunikasyon. Okay. Ang komunikasyon ay isang masistemang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, kaisipan, damdamin at ideya sa pagitan ng tagapagpadala at tagatanggap sa pamamagitan ng isang medium upang makamit ang pagkaunawaan at makabuo na makabuluhang ugnayan. Ibig sabihin, kung sa Ingles ay may tinatawag tayong sender and receiver, ganun din po sa Filipino. Ang tawag po doon ay tagapagpadala at tagatanggap. Ang komunikasyon po ay isang masistemang proseso. Ibig sabihin po, ito po ay nagpapalitan ng impormasyon, kaisipan, damdamin at ideya sa pagitan ng tagapagpadala o ang sender at ang tagatanggap o ang receiver upang magkaroon sila ng makabuluhang ugnayan o sabihin na nating magkaunawaan sila. Naintindihan po ba? Okay. Ngayon, tutungo na tayo sa antas ng komunikasyon. Kung may dalawang uri ng komunikasyon, ito ay ang verbal at di-verbal, na kung saan ang verbal, ito pong ginagawa ko, ako po ay nagsasalita, ako po ay inyong naririnig. At ang di-verbal na kung saan maaari pong sign language, mga senyales kagaya ng bawal umihi dito. Ang palikuran na ito ay para sa babae at ang palikuran na ito ay para sa lalaki. Ngayon naman, may antas ng komunikasyon. Ang unang antas ay, basahin mo nga, Ginoo. Okay. Ang intrapersonal tumutukoy sa prosesong nagaganap sa loob ng isipan ng isang individual. Kabilang dito ang pag-iisip, pagninilay, pagsusuri ng damdamin, at paggawa ng personal na desisyon. Kapag sinabi nating intrapersonal, ang kasangkot lamang po dito ay ako po o ikaw lang. Mag-isa lang tayo. Wala tayong ibang kausap kundi ang ating sarili. Ngunit hindi ibig sabihin na kausap natin ang ating sarili, tayo po ay baliw na. Maaaring po ang gagawin po natin ay kakausapin po natin ating sarili upang magkaroon po tayo ng motibasyon. Ma-comfort po natin ang ating sarili o di kaya kakausapin po natin ang ating sarili o mag-iisip po tayo. Halimbawa na lamang, ako po ay nag-iisip ng solusyon sa aking problema. Yun po ay intrapersonal na komunikasyon. O kapag ako po ay sasabak sa isang interview at ako ay magpa-practice mag-isa sa kwarto o magsasanay sa aking silid upang malaman ko ang tanong upang malaman ko kung anong maaari kong maisagot sa interview. Yun po ay intrapersonal. Ngayon ay tutungo naman tayo sa interpersonal. Ang interpersonal ay nagaganap sa pagitan ng dalawa o higit pa tao na may direktang interaksyon. Layunin nito ang makabuo ng pag-unawa, ugnayan, at pagpapalitan ng ideya o damdamin. Ano ba nga bang pinagkaiba? Magkapareho po ang kanilang tunog. Intra, ibig sabihin mag-isa. Pag sinabing inter, ibig sabihin mahigit sa dalawa, maaring 3, 4 o 5. Ngayon, papaano po yon? Sige, halimbawa na lamang po ako at ang aking kaibigan. Kaming dalawa po ay nakikipagkomunikasyon. Ang nakalagay po dito, may direkta. Ibig sabihin, face to face. Kaming dalawa, magkaharap, magkasama, direkta kami nakikipagkomunikasyon.
Dahil ako po mismo ang tagapagpadala at siya po ang tagapagtanggap. Direkta pong nagkakaroon ng komunikasyon. Paano kapag tatlo? Opo, interpersonal pa rin po ang tawag sapagkat kaming tatlo ay may direktang komunikasyon. Kami po ay magkaharap, naririnig ang aking boses, nasasagot o nasasagot ng tagatanggap ang aking sinasabi. Naintindihan po ba ang pagkakaiba ng intrapersonal at interpersonal? Magaling, mabuti naman. Ngayon naman ay ang pangatlong antas. Pang-organisasyon. Ang pang-organisasyon nagaganap sa loob ng isang formal na samahan o institusyon upang mapanatili ang kaayusan, koordinasyon at epektibong pamamahala ng mga gawain. Pag sinabi po natin pang-organisasyon, ito po ay isang samahan, grupo ng mga tao na kung saan nagkakaroon po ng formal na talakayan o pagbibigay ng impormasyon sa mga kasamahan. Paano natin masasabing pang-organisasyon ito, ang grupo? Sapagkat ikaw at yung mga kasama at ang pinuno ng inyong pangkat o samahan ay nagkakaroon ng komunikasyon. Halimbawa na lamang magkakaroon kayo ng meeting, magkakaroon kayo ng pulong ng inyong organisasyon. Ang ibig sabihin po nun, ito po ay pang-organisasyon na komunikasyon. Okay? At ang pang-apat, pampubliko. Tumutukoy sa pagsasalita ng isang individual sa harap ng maraming tao, maraming tagapakinig upang magbigay ng impormasyon, manghikayat o magpahayag ng saloobin. Halimbawa na lamang ang presidente ng Pilipinas. Siya po ay nagbibigay mag-isa po siya nagbibigay ng impormasyon, nagtatalakay ng mga suliranin o mga anumang ang kanyang ginagawa, at siya po ay nanghihikayat sa mga Pilipino. Bakit po nasabing pampubliko? Maaari din naman po siyang pang-organisasyon. Sapagkat ang pang-organisasyon ay tumutukoy lamang po sa isang samahan o grupo ng tao. Pag sinabing pampubliko, maaaring bansa, maaaring buong mundo. Dahil hindi lamang po ang kanyang grupo, hindi lamang po ang samahan ng presidente ang kanyang kinakausap, kundi ang buong Pilipinas. Siya rin po ay nanghihikayat at nagbibigay ng saloobin. Yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Naintindihan po ba? Okay, ngayon dadako tayo sa susunod. Ngayon naman, ang pangmasa. Pag sinabi nating pangmasa, ano nga bang ibig sabihin nito? Ang pangmasa ay sinasagawa sa pamamagitan ng medyang pangmasa tulad ng telebisyon, radyo, pahayagan at internet upang maiparating ang mensahe sa malawak na bilang ng mamamayan. Ipalagay natin, ang presidente ay nagsasalita, nagbibigay ng impormasyon. Ngayon, hindi lahat ng mamamayang Pilipino ay makakapunta sa palasyo o makakapunta sa lugar na kung saan ang presidente ay magdadaos ng talumpati. Ang nangyayari, dahil nga nandito tayo sa 21st century, nagagamit po ang media. Pag sinabi natin media, ito po telebisyon, radyo, pahayagan o ang dyaryo na ating tinatawag at internet. Sa pamamagitan nito, ang impormasyon na nanggaling sa malayo, na nanggaling sa palasyo ng presidente ay ating pong naririnig at ating pong natatanggap. Maaaring sa internet, makikita natin sa internet, maaari ding
mababasa natin sa pahayagan or maririnig natin sa radyo, lalo na sa medyo malayo-layong lugar, at maring makita po natin sa telebisyon. Talagang makikita po natin aktwal sa telebisyon. Sunod naman, pangkaunlaran. Pag sinabing pangkaunlaran, ano bang salitang ugat ng pangkaunlaran? Unlad. Ibig sabihin, nakatuon ito sa pagpapalaganap ng kaalaman at informasyon na naglalayong magdulot ng positibong pagbabago at pag-unlad sa komunidad at lipunan. Ibig sabihin, pag sinabi natin pangkaunlaran, ito po ay nakasentro o layunin talaga nitong magbigay ng positibong pananaw, positibong pagbabago at pag-unlad sa komunidad at lipunan. Ito po ay nagbibigay sila ng impormasyon upang magkaroon tayo ng wastong kaalaman, tamang kaalaman, positibong kaalaman, nang sa gayon malaman natin kung paano nga ba paunlarin ang ating lipunan, paano nga ba tayo makakatulong sa ating komunidad, ano nga bang mga hakbang nang sa gayon ay tayo po ay magiging mabuting mamamayan ng Pilipinas. Ipalagay po natin ang rice terraces sa Ifugao. Ngayon, kung atin pong titignan, sa mga hindi po nakakalam, ang rice terraces ay hindi po hagdanang bundok. Ito po ay isang bundok na ginawang palayan na parang pahagdanan. Parang hagdan. Ngayon, naging tourist attraction po ito, naging pasyalan po ito ng mga turista. Hindi po ibig sabihin na pasyalan, maaari pong puntahan, upuan, gamitin. Ito po ay palayan. Dito po namumuhay ang mga Ifugao. Ito po ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, ang tour guide, sa oras na bibisita po tayo sa Ifugao, ay sasabihin, yan ay pinamana ng kanilang mga ninuno at mapanghanggang ngayon ay kanilang iniingatan. Dahil kung wala ang mga palayan, ay maaaring nagugutom na ang mga Ifugao o ang iba pa mang lugar dito sa Pilipinas. Ngayon, ang dapat po natin gawin ay kinakailangan mapanatiling malinis, iwasan ang pagtatapon ng basura nang sa gayon ay maging maayos ang ating maging malinis ang ating giniginhawang hangin at ang pagkain na ating kakainin. Ganun po. Ay halimbawa lamang po iyon. Okay? Sunod naman. Ito po ay ang panghuli. Pangkultura. Pinag-usapan po natin kanina ang pangkaunlaran ng Ifugao. Maaaring sa Ifugao. Ngayon po, maaari din pong pasok siya sa pangkultura. Ito ay nagpapahayag, nagpapalaganap, at nagpapanatili ng kultura, tradisyon, paniniwala, at pagpapahalaga sa isang pangkat o lipunan. Halimbawa po sa Ifugao, ang kanilang tribo, ang kanilang kasuotan. Halimbawa naman po ng mga kapatid po nating Muslim, ang kanilang kultura at ang kanilang paniniwala. Kagaya na lamang din po ng mga iba pang mga tribo tungkol po sa kanilang paniniwala, tungkol po sa kaalaman na dapat nating malaman, sa kanilang tradisyon na dapat po natin, kultura at tradisyon na dapat po nating irespeto. Naintindihan po ba ang ating paksang tinalakay? Kung naintindihan, sige nga. Nang malaman mo, sige nga binibini. Kung ikaw, nang malaman mo ang tungkol sa antas ng komunikasyon, may pagbabago ba iyon sa pagkukomunikasyon? Okay, magaling. Paano naman matutukoy ang tamang antas ng pagkukomunikasyon? Kung halimbawa ikaw ay may kausap, paano mo matutukoy iyon? O paano, nasa lugar ba? Nasa sitwasyon ba? O nasa tao? Okay? Okay, maraming salamat. Naintindihan nyo nga ang ating paksang tinalakay. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain.
Basahin ang panuto. Okay? Okay. Gumawa ng graphic organizer at pumili ng 3 antas ng komunikasyon at ibigay ang pagkakaiba at pagkakahalintulad nito. Ako po ay may halimbawa na rito. Maaari nyo na po itong gamitin. O, halimbawa, maaari rin pong may sarili po kayong estilo ng graphic organizer na kung saan nagpapakita po ng pagkakaiba at pagkakahalintulad dito. Ngayon, paano po? Pipili lamang po kayo ng 3 antas. Maaaring pampubliko, pangmasa o pangorganisasyon. Halimbawa, pampubliko, pangmasa, pangorganisasyon, ilalagay niyo po ang kanilang pagkakaiba. Dito naman po sa pampubliko, pangmasa, ilalagay niyo po ang kanilang pagkakahalintulad. Sa pangmasa, pampubliko, pangmasa, sa pangmasa at pangorganisasyon, ilagay nyo rin po ang kanilang paghahalintulad. At dito po sa gitna, ilalagay po ninyo ang kanilang pagkakaparehong 3. Okay po, mari na po kayong magsimula. Bibigyan ko lamang po kayo ng 3 minuto. Okay? Tapos na ba? Okay. Maaari nang pumunta sa harapan ang representatibo ng pangkat-1 at iulat ang inyong ginawa. Okay, maraming salamat. Magaling, tama bang kasagutan ng pangkat-1? Bigyan natin sila ng 3 bagsak. Maraming salamat. Pangkat-2 naman, maaari na kayong pumunta sa harapan. Okay? Tama bang kasagutan ng pangkat-2? Bigyan natin sila ng 3 bagsak. Maraming salamat. Para sa ating huling aktibidad, magkakaroon pa rin po tayo ng dula-dulaan. Okay, basahin ang panuto ng sabay-sabay. Ang bawat pangkat ay pipili ng tamang antas ng komunikasyon na kung saan nagpapakita ng tunay na sitwasyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, kayo po ay pipili. Hindi na po ako magbibigay sa inyo ng clue. Ang gagawin nyo po, mag-iisip po kayo ng isang sitwasyon na inyong ginagawa pang-araw-araw at pipili lamang po kayo ng isang antas ng komunikasyon na sa tingin ninyo ay tugma doon. Okay? Narito po ang pamantayan. Malinaw ng pagpapahayag, 5 puntos. Pagiging malikhain sa pagdudula, 5 puntos. Kooperasyon o pagtutulungan, 5 puntos. Total ng 15 puntos. Sige, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para maghanda. Tapos na ba ang lahat? Tapos na po ang 5 minuto ninyo. Maaari na pong pumunta ang pangkat-1 para sa kanilang presentasyon. Okay, magaling. Tama ba ang kanilang tugma ba ang kanilang antas at ang kanilang pagsasadula? Magaling, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Mahusay, grupo pangkat-1. Ngayon naman, ipakita nyo naman ang inyong kahusayan pangkat-2. Tama ba ang kasagutan ng pangkat-2? Tugma ba ang kanilang antas na napili at ang kanilang dula? Magaling! Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangkat-2. Ang huhusay ninyo. Ibig sabihin, kayo ay may natutunan sa ating paksang tinalakay. Mabilis niyong nakuha ang ating tinatalakay. Ngayon naman, ayusin na ang mga upuan at magsiupo na. Maghanda ng sangkapat na papel, 1/4 sheet of paper. Tayo ay may sasagutan.
Okay, maaari na kayo magsimula. Ito po ay 10 puntos. Tapos na ba ang lahat? Okay. Sekretarya, maaari mo bang kolektahin ang lahat ng mga papel? Ipasa na ito. Maraming salamat sa iyo, Sekretarya. Ngayon, wala na po bang papel? Okay. Bago tayo magtapos, magkakaroon po, isulat niyo po sa inyong papel ang ating kasunduan o takdang aralin. Ang gagawin niyo po, isulat po sa inyong papel ang manaliksik ng impormasyon tungkol sa diskurso. Nang sa gayon, sa ating susunod na pagkikita, ay maaari na nating simulan at magkakaroon na kayo ng ideya tungkol sa ating susunod na paksang tatalakayin. Naintindihan po ba ang ating paksang tinalakay ngayong araw? Okay po, magaling, mabuti naman. Ngayon, bago tayo magsiuwi, gusto ko lamang po na magdasal tayo bago tayo umalis. Nang sa gayon, tayo po ay gabayan sa ating pag-uwi. Ginoo, maaari mo ba ang pangunahan ng ating panalangin? Okay, amen. Maraming salamat. Paalam na mga mag-aaral. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na araw. Maraming salamat.